2 araw mula nang ihatid ni Jerome ang kapatid sa Naiya. Hindi pa rin ito pinupuntahan si Natalie. Nabahala na ng husto ang dalaga kaya pinuntahan niya ang nobyo sa tinitirhan nito. Alam niyang wala doon sa pagkakataong yon ang papa ni Jerome dahil nasa Hong Kong ito para mag-attend ng isang business conference. Naalala niyang sinabi ni Clarice na hindi siya talaga mahal ni Jerome. At ang alinlangang sinabi ng babae ay nagkaugat na sa isipan ni Natalie. Kailangan makausap niya si Jerome at alamin dito ang katotohanan. Wala siyang balak na makasal for any other consideration maliban sa pag-ibig. At kung hindi rin lamang siya talaga mahal ni Jerome, kakanselahin niya ang kasal nila kahit na nalalapit na ito. Alam niyang ang pagmamahala nila ni Jerome ay matatawag na isang whirlwind affair. Magkasosyo sa negosyo ang kanilang mga ama mula pa sa pagkabata nila ni Jerome. Ngunit hindi niya napagkikitang madalas noon ang lalaki hanggang sa na-involve na ito sa pagpapalakad ng kanilang construction firm. Nagsimula ito na nagkaroon ng mild stroke ang papa ni Jerome. Madalas nang si Jerome ang pumupunta sa kumpanya nila at nagkaroon ng crush dito si Natalie. Isang malalim na paghanga na nagpapalakas ng tibok ng puso ng dalaga whenever he was around. Naging mabait na kaibigan muna si Jerome at madalas siyang lokohin nito na nauwi sa pikunan. Ang paghanga, nauwi sa hero worship sa panig ni Natalie. And then, sa isang malalim na damdamin, she found herself madly in love with him. Palagi siyang nananabik na makita si Jerome. Restless siya kapag hindi niya ito nasisilayan. At nang mapansin siya ng lalaki, sobrang saya niya noon. Nalit siya ng uwi noon dahil nag-research siya sa library at si Jerome ang sumundo sa kanya. Marahil pinakiusapan ito ng papa niya pero hindi na niya inalam ito. Isang linggo siyang sinundo ni Jerome mula sa eskwelahan mula noon. Kaya hindi siya mapagkatulog sa gabi at nang minsan may makita siyang ibang babaeng nakasakay sa kotse ng lalaki, halos magwala siya sa selos. Nalaman niyang madalas i-date ni Jerome ang babaeng yun. Madalas ding wala si Jerome dahil abala ito sa mga projects nito. Katatapos lamang ng binata sa architecture at kapapasa sa board exams noon. Gusto ng papa ni Natalie ang lalaki para sa kanya. At nalaman ng dalaga na higit siyang gusto ng papa ni Jerome para sa anak. It could have been a perfect match. Too good to be true, ika nga. And then, Jerome started dating her. Nang unang anyayahan siya ng binata para mag-dinner, halos himatayin siya sa tuwa. Ang dinner ay nasundan pa ng marami. Madalas silang magkasama sa parties, sayawan, pamamasyal, panonood ng concerts at sine. Pagkalipas ng exciting weeks, niyaya siya agad ni Jerome na magpakasal. In her excitement, hindi na napansin ni Natalie na hindi pa nagtatapat ng pag-ibig ang lalaki. Sumagot siya ng isang malutong na oo sa proposal ni Jerome na magpakasal sila na hindi na yata nag-isip pa. Ano na nga ba ang tudyo ni Clarice? Kinikilig ka kaagad sumagot ng oo, Amanda, at hindi mo alam kung mahal ka ni Jerome o hindi. Ngayon, kapag naaalala niya ito, sumasama ang pakiramdam ng dalaga. At ngayon habang nagmamaneho siya patungo sa bahay ni Jerome, maraming bagay na sumasagi sa kanyang alaala. Ang obvious na pagkairita ni Jerome kapag hindi niya tinutugon ang physical advances nito. Kapag umiiwas siya sa mapusok na mga halik nito at mahigpit na mga yakap. Sumasama ang loob ko kapag naisip ko natatakot ka yata sa akin at may pakiramdam akong isa akong masamang tao. Himutok ng lalaki, bagay na totoo. Natatakot siya na baka gamitin lamang siya ni Jerome. Bakit? Because she was insecure. Dahil he never told her that he loved her. He only told her he wanted her and desired and needed her. At kung talagang mahal siya ni Jerome, dapat nitong maunawaan ang kawalan niya ng karanasan sa physical aspect of love. Jerome was her first love. Ang pinaka-intimate na nasabi sa kanya ng nobyo ay ang mga katagang, "My love, sisikapin ko mapaligaya ka." Hindi niya masyadong pinansin ito noon, ngunit ngayon, isang malaking kakulangan ito sa kanilang relasyon. Nang una niyang diinan ang doorbell sa pintuan ni Jerome,
Akala ni Natalie na wala ang lalaki dahil walang nagbubukas ng pintuan. Aalis na sana siya nang makarinig siya ng mga yabag na palapit sa pinto. Bumukas ang pintuan at tumambad sa harapan ni Natalie si Jerome. Pulang-pula ang mga mata ng lalaki. Gusot ang buhok nito at walang suot na pang-itaas. Nakabalabal ng tuwalya ang pang-ibamang bahagi at hindi alam ng dalaga kung may saplot ito sa ilalim ng tuwaling yun. He looked terrible sa loob-loob ni Natalie. "Are you sick, Jerome?" Tanong ng dalaga, concerned na nobyo. He smelled of alcohol. Noon lamang nakita ni Natalie si Jerome sa ganong ayos. Titig na titig sa kanya si Jerome na parang hindi siya kilala ng nobyo. At kitang-kita niya ang takot sa mukha nito. Kapansin-pansin ang pagkabahala ng lalaki. Mula sa loob ng bahay ay may tumawag kay Jerome. Boses ng isang babae na tila nagmamaktol at inip na. "Han, ano ba? Hindi ka na babalik dito sa kama? Sino bang istorbo yan? Paalisin mo na." Maang na napatitig si Natalie sa mga mata ni Jerome. Mga titig na napabaling sa isang babae na lumabas at tumabi sa nobyo. At yumakap dito. Tila may malamig na kamay na sumaklot sa lalamunan ni Natalie. Hinagod siya ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Tila pinag-aaralan ang pagkatao niya. Gustong maglulupasay ni Natalie, magpapadyak at magwala. Gusto niyang manipa, manampal o manuntok. Anything na makakasakit. Gusto niyang saktan ang dalawang kaharap. Saktan ng mga ito tulad ng pagwasak ng mga ito sa kanyang pagkatao at puso. At higit sa lahat, gustong sumigaw ng dalaga na sandaling yun. Pero kahit ito ay hindi niya magawa dahil parang namanhid ang buo niyang katawan. At naliyo siya. Naramdaman niyang maduduwal siya. Umurong si Natalie at mabilis na nanaog ng hagdanan. Lumabas siya sa cool, clean air ng gabi. Sa mapagkalingang mga bisig ng karimlan, sumandal siya sa kanyang kotse at sumuka siya. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Nang mahimasmasan siya, pumasok siya sa kanyang kotse and started the engine. She drive on, not really knowing where to go. Ayaw muna niyang umuwi sa kanila. Ipinarada niya ang kotse sa isang pamilyar na park kung saan siya niyayang pakasal ni Jerome. Nanatili siyang nakayuko sa manibela ng kanyang kotse at umiyak ng umiyak hanggang sa pakiramdam niya ay nasagad na ang kanyang luha. Magbubukang liwayway na nang umuwi siya. Halos maghisterya ang papa niya nang sabihin niya dito na hindi na siya pakakasal kay Jerome. Nagpupuyos sa galit ang kanyang papa. "Nung nakaraang linggo lamang, ang tingin mo kay Jerome ay isang bathala," sumbat ng matanda. "Baka magkasamaan kami ng loob ng ama nito kapag nakipaghiwalay ka kay Jerome. Mag-isip ka, Natalie." Naging matigas ang dalaga. May ugali siya na kapag ayaw na niya, hindi siya mapipilit ng kahit sino. Kahit na ng papa niya. Ipinabalik niya sa isang kaibigan ang engagement ring nila ni Jerome, kasama ang isang sulat na nagsasabing kinamumuhian niya ang lalaki at ayaw na niyang makita ito. She meant what she said. Pinangatawanan niya ang pagkamuhi na yun ni Jerome ng matagal na panahon. Umalis siya sa Pilipinas at nagtrabaho sa Amerika. Naging business consultant siya doon ng isang tanyag at prestigious firm. She made her first million abroad. Umuwi lamang siya nang matanggap niya ang tawag mula sa papa niya na naatake sa puso ang ama ni Jerome at gusto siyang makausap ng matanda. Nagsumamo ito na alalayan niya si Jerome sa pangangasiwa ng iiwanan nitong mga negosyo. Obvious na hindi lubos ang tiwala ng papa sa lalaki. Sa business ability ng anak, nangako siya sa matanda at nakaalis siya bago sila magpang-abot ni Jerome sa hospital. Akala ni Natalie, hindi na niya kailangang tuparin ang naipangako sa isang nag-aagaw buhay. Umasa siyang kakayanin ni Jerome ang matagumpay na pagpapatuloy ng Diaz Group of Companies. Pero natunghayan niya sa mga pahayagan na tagilid ang lagay ng kumpanya. Kaya napilitan siyang tawagan si Jerome Diaz. Kinabukasan, tinawagan ni Natalie ang isa pang lalaking malapit din sa kanyang puso, si Attorney Philip Sanchez. Naging bahagi ng buhay niya ang abogado nang wala na silang kaugnayan ni Jerome. He became her friend, ally, and shoulder to cry on. Dahil it took her a very long time ago,
bago siya nakarecover sa dusang idinulot ng traumatic experience niya kay Jerome. Agad siyang ikinonekta ng sekretarya ng abogado dito. Natalie! Halatang masaya kahit na nabigla ang tinig ni Philip. Saan ka tumatawag? Dito sa atin. Nakabalik ka na pala. Akala ko matatagalan ka pa sa abroad. May ilang taon ka mo, hindi ba? 1 linggo pa lang ang nakakaraan mula nang sabihin mo to sa akin. May emergency lamang na nangangailangan ng aking assistance, sabi ng dalaga. So, I had to come here. Pero, nasisihan ako. Gusto mo bang lumabas tayo mamaya? Sure. Kaya nga tumawag ako eh. Ako na ang magyayaya kung hindi mo ako naunahan. Susunduin kita ng mga 7 o'clock? Maghihintay ako, Philip. Parang gumaan ang pakiramdam ni Natalie pagkatapos nilang mag-usap ni Philip. Nakakilala niya ang abogado through a mutual friend. Medyo may edad ng binata ito, ngunit nalaman ni Natalie na may anak ito sa isang babaeng hindi nito pinakasalan at may asawa na ring iba. Matagal na hindi nagkaroon ng interes si Natalie sa lalaki mula nang hindi natuloy ang kasal nila ni Jerome. Nagka-phobia siya magkaroon ng anumang involvement sa mga lalaki. Ayaw niyang masaktan muli, pero naging matyaga si Philip sa panliligaw sa kanya. Bakit kaya hindi tayo maging magkaibigan habang pinagagaling natin ang mga sugat sa ating puso? Mungkahin ng abogado at naisip ni Natalie na wala namang masama nga kung magkakagayon. Malungkot sila pareho at naghahanap ng steady companionship. Ang arrangement ay nakabuti sa kanilang dalawa. Lalo na nang mamayapa ang papa ng dalaga. Noon niya kinakailangan ng presence ni Philip sa buhay niya. Naging open sila sa isa't isa tungkol sa nakaraan nilang love life. Ngayon, iniisip ni Natalie kung sasabihin niya kay Philip na kaya siya bumalik sa bansa ay upang tulungang makaahon sa bankruptcy ang kumpanya ni Jerome Diaz. Pero baka isipin ni Philip na gusto niyang buhayin muli ang nakaraan na may kaugnayan sa kanila ng dating nobyo. Ganun nga ba talaga ang gusto niya? Huminga ng malalim si Natalie. Naramdaman niyang nagugutom siya. Nagluto siya ng hotcake sa kanyang modern kitchen. Nagprito siya ng bacon. And then, kinain niyang lahat ito kasabay ng mainit na kape. Pagkatapos, nahiga siya sa kanyang malambot na sofa sa living room. Pinakawalan niya ang kanyang isipan at inirelax niya ang kanyang mga muscles. Kailangan makapagpahinga siya bago dumating ang date nila mamaya ni Philip. She has to prepare for a nice evening ahead. Refresh ang pakiramdam ni Natalie nang magising siya. Muli siyang kumain at naghanda na siya. Isinuot niya ang bestidang binili niya on impulse sa Amerika. Nagandahan siya sa kulay nito, blue-green. Pinatingkad nito ang kanyang fair complexion at magagandang mga mata sa outstanding asset niya. As usual, light lamang ang makeup niya at inilugay niya ang kanyang hanggang batok na buhok. Hindi ka ravishingly beautiful. Malayo ka sa naging mga girlfriends ni Jerome. Para pa niyang naririnig ang mga sinabi ni Clarice. Noon yun. Now, she knew she is alluring and beautiful. Natuto siyang mag-ayos nang nasa Amerika siya. How to choose the right makeup, the right colors of her attire, and the right accessories. From ugly duckling, she had metamorphosized to a lovely and graceful swan. Nagpaikot-ikot si Natalie sa harap ng kanyang full-length mirror after spraying herself with her favorite perfume. Tinitingnan niya kung masyadong agaw pansin ang suot niya for an ordinary dinner sa isang restaurant kung saan may ballroom dancing. Pagkatapos na nasaksihan niyang kataksila ni Jerome, Natalie lived a kind of half life. Ang pagbabalik niya ang magpapakawala marahil sa kanya sa ginawa niyang self-imposed person. Ang lihim na paghangang nakita niya sa anyo ni Philip nang sunduin siya ng abogado ay nagpatunay na hindi na pangkaraniwan lamang ang anyo ni Natalie Cruz. Ikaw na nga ba yan, Natalie? Nasabi na lamang ni Philip. Ganyo, Natalie. May pagmamalaki sa tono ng dalaga. Approve ba sa'yo? Hindi ko alam kung aprobado ba ang tamang kataga, but I want to kiss you right now. Masisira ba ang makeup mo? Nagpalukob siya sa mga bisig ni Philip. Nasanay na siya sa mild embraces ng lalaki
tuwing magkikita sila at maghihiwalay. Ngayon, naging napakalalim ng halik ng lalaki at napakahigpit na mga yakap nito. Hindi tumutol si Natalie. Marahil ay dapat na niyang baguhin ang kanyang pananaw sa pag-ibig, na hindi lamang ang panlabas niyang kaanyuan ang dapat niyang baguhin, kundi pati ang kanyang outlook sa pag-ibig. Pinakiramdaman niya ang kanyang sarili. Hinintay niya ang pag-iinit ng kanyang katawan, tulad ng naramdaman niya noon tuwing hahalikan siya at yayakapin ni Jerome. Ngunit hindi niya maramdaman ito. Siguro pagod lamang ako. Sa loob-loob niya. O tense lamang siya dahil sa pag-uusap nila ni Jerome sa telepono kahapon. Kaya hindi siya makapag-react ng tama sa mga paglalambing ni Philip. Maraming tao sa Inner Resto Club na pinuntahan nila dahil may ballroom dancing ng gabing yun doon. Ngunit may reservation si Natalie sa isang corner table na medyo malayo sa dance floor. Nag-order sila ng seafoods, salad at drinks for dinner. Philip held her hand and caressed her palm. Ngunit tila nabahala si Natalie nang sabihin ng abogado na gusto nitong magkaroon sila ng matatag na commitment. Pumayag ba kung sakali si Natalie sa gusto ni Philip?